Shalom, Shalom Aleichem. Our Catholic Daily Gospel reading for today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Glory to you, Lord. If your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two other along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, karugtong ko siya ng Ebanghelyo kahapon, mga kapatid. Yung Ebanghelyo na kung saan dito sa Matthew chapter 18 verse 10 to 14 is yung paghahanap ng nawawalang tupa. Iwan yung 99 at hanapin yung isa. So, the Lord, siguro ang Panginoon ay may reason bakit idinugtong itong Ebanghelyo ngayon sa kahapon na Ebanghelyo, kung saan ito'y isang paraan ng paghahanap din, mga kapatid, isang paraan ng paghahanap ng mga taong nawawala. Okay. Mark, Kuya, bakit bawal asawa ang pare ngayon? Gayon. Okay, sige. Mark, mamaya na siguro yan. Iba, sagutin kita mamaya. I-cut ko muna konti itong gospel. So, mga kapatid, sabi niya na kapag nagkasala ang ating kapwa, is dapat sabihin natin ang kanyang pagkakamali. So, dito natin makikita kung ang taong ito ay may kababaang loob. Di ba? So, kasi katulad kahapon ng Ebanghelyo, it's about humility, be like a child. So, malalaman natin kung may kababaang loob siya kasi maaring kung may kababaang loob siya, tatanggapin niya yung kanyang pagkakasala. Kasi sabi niya, if your brother sins against you, tell him his fault between you and him alone. So, kayo lang. Pero kung, yes, Cedric, good morning. Okay. Kayo lang. Pero kung hindi siya makinig, despite na sinabi mo yung kanyang pagkakamali, then saka ka pa lang daw magsama ng dalawa o tatlong witnesses na para makinig or mag-intervene sa inyong pinag-uusapan. So kung ayaw niya pa rin makinig,
despite na inilatag na sa kanya yung kanyang pagkakamali, is saka siya dadalhin sa simbahan. Siguro sa atin sa panahon ngayon, very applicable to kung manggagawa ka, no? Very applicable. So, ang dispute pala natin dapat na mga Kristiyano, halimbawa tayo kapwa tayo mga Kristiyano, pareho tayo may hindi ko po alam si Cedric kung nag-live ba ka natural. Alam naman natin kapatid natin, medyo ano na yun, thunders na yun. Medyo may edad na. Medyo may edad na. So, pero kahapon si Cedric nakinig siya sa akin, nanood siya sa akin. So, si Brother John. So, mga kapatid, kung despite na pinakita mo na sa kanya, ito yung part na siya may pagkakamali, yet hindi pa rin siya makinig, saka na raw natin dalhin sa simbahan. So, hindi pala natin dapat, lalo na kung applicable to, lalo na kung mga kapwa kayo manggagawa, kapwa kayo mga Kristiyano, isang community lang kayo, isa lang parokya lang kayo. Ang pangit naman na yung dispute nyo is kaagad-agad dalhin nyo sa barangay. Di ba? So, yun yung process na tinuturo ng Panginoon. Kayo muna. Then, kung ayaw makinig, then saka ka magdala ng mga kasamahan na 2 or 3 witnesses to listen or maybe to advise kung sakali na nag-uusap kayo. Then, kung ayaw parang pa makinig, saka natin dalhin sa simbahan. Dalhin natin sa parokya. Sa atin, dalhin natin sa parokya, sa parish priest. Ganito eh. So, kung ayaw pa rin na makinig is ang pinaka-last na sabi dito ng Panginoon is, sabi niya, kung ayaw pa rin makinig, turing mo siya na hintil or a tax collector. Pag sinabing hintil, hindi mananampalataya. Hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi siya kabilang sa bayan ng Diyos or tax collector, a public sinner. Ang tax collector, a public sinner. Ituring siya na hintil or a tax collector. Pero it does not mean na kapag itinuturing mo na siya na hintil or tax collector is kamuhian mo na siya. Hindi pwede na kamuhian mo na siya, burahin mo na siya sa puso mo, isipan. Of course, bilang Kristiyano, nasa puso pa rin natin siya. Then, ipinag-pray natin siya. Na sana itong tao na to is ma-realize niya that he is wrong. Ma-realize niya na matuto siyang magpakumbaba. Diba? Itong subject pa rin siya ng natin, ng prayer. Sabi nga ito na, kung hintil na siya, subject pa rin siya ng iyong pagmahal. Kung tax collector na siya, subject pa rin siya ng iyong pagmamahal na i-desire mo pa rin na magkaroon siya ng conversion. Kasi di ba naalala niyo yung the Good Samaritan? Di ba ang tanong doon ng Panginoong Jesucristo, ang tanong ng mga tao, sino ang aking kapwa? Diba sa Luke chapter 10 verse 25 to 37, yung about sa Good Samaritan. Ang mga Samaritano ay galit ang mga Hudyo or hindi sila nakikitungo ng mabuti sa mga Samaritano. Kasi ang mga Samaritano, though they are mga Hudyo din, pero nagkaroon sila ng yung naging impure yung lahi nila. Kasi during the exile ay nakipag-asawa sila sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil. Pero kung makita natin doon, nagtanong ang mga tao sa Panginoong Jesucristo, sinong aking kapwa? Then nagsaysay siya ng parable about nga doon sa tatlong klaseng tao. Yung Levita, yung Levita at saka yung sacerdote, and then yung pangatlo is yung Samaritano. Yung Samaritano, hindi sila, ang mga Hudyo, hindi nakikitungo ng maayos sa mga Samaritano. Pero ginamit sila ng Panginoong Jesucristo na halimbawa doon sa kanyang parabola na nung tinanong siya, sino sa tingin niyo, sino sa kanila ang kanyang kapwa? So yung Samaritano. So
yung Samaritano na ayaw nila, na tinuturing nilang kaaway nila, na tinuturing nilang kagalit nila, is yun yung kapwa nila. So, di ba? So, kung kapwa mo yung tao, kahit ituturing mo na siya na hintil, sakop pa rin siya na kailangan mo siyang ibigin. Hindi mo siya pwede kamuhian. Yan. Hindi mo siya pwede kamuhian kasi sakop pa rin siya dun sa kapwa mo. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Matthew 22:37-39. And the second is, love your neighbor as you love yourself. Yun yung tinanong nga dito, sinong aking kapwa? Who are my neighbors? Oh, ang ibinigay sa kanila, isang mga Samaritano na kagalit nila, na ayaw nila, na tinuturing nilang impure. So, kapwa natin sila. So, therefore, He is still subject of our love. Hindi natin pwede kamuhian. Sige, at least you've done your part sa atin, mga kapatid. Especially for us. At least we've done our part. Yun yung kagandahan doon. We've done our part. Siya, wala na tayong pananagutan kasi nagawa na natin yung ating paraan. Siya ang may pananagutan sa Panginoon. At the same time, kapag nagpapatawad ka, pinapalaya mo at the same time yung sarili mo. Hindi ka nagkikimkim ng sama ng loob. Ang hirap magkimkim ng sama ng loob, mga kapatid. So at least you've done your part. Lord, ikaw na pong bahala sa kanya. Then sabi nga rito sa Matthew chapter 18, yung dalhin sa simbahan. Ang simbahan, of course, kung alam nyo na sa apologetics na kung makikita natin na dito sa verse 18, dalhin siya sa simbahan. Sabi niya, tell it to the church. Verse 17, Matthew 18:17, if he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile tax collector. So kung tatanggi siya sa simbahan, na dito sa verse 8 na ang simbahan ay may authority to bind or loose, ay na may authority, dalhin sa simbahan na may authority, yet hindi pa rin siya nakinig. Siya na yung may problema, hindi na ikaw. At least napalaya mo na yung sarili mo. Napatawad mo na siya, bahala siya kung ayaw niya makinig. Basta ang atin is nagawa natin yung part natin, ayaw niya mang tanggapin yung kanyang pagkakamali, is problema niya na yun. At least tayo nagawa natin yung ating paraan. Then sabi this verse 18, Amen, I say to you, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So, ang church, actually, ang tinutukoy dito is the church. Kasi di ba ang pinakahuli na sinabi dito is tell him, bring him to the church. So, ang power to loose and bind ay sa simbahan. May tinatawag na authority to bind and loose. Actually, una itong binanggit ng Panginoon yung authority to bind and loose na kanyang ibinigay kay San Pedro. Di ba ito sa Matthew 16:13-18? But here also, it is given also to the church. So, may mga different theological meaning ito, mga kapatid, about sa loosing and binding and loosing. That is why kung makita din nyo, di ba? May tinatawag na binding and loosing na kung ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ang anumang inyong kakalagan dito sa lupa, yung ibang term is kakalagan. Anuman inyong kakalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Anuman ang igagapos or whatever you bind o anuman yung tatalian ninyo dito sa lupa ay tatalian din sa langit. So, the church has the authority to bind and loose. Yung especially applied ito so halimbawa sa confessal, kasi parang public, parang confession ang nangyari dito sa confessal, mga kapatid. That is why there is
Though it is parang theological, ano na siya ng aspect, so hindi naman tayo theologian. Tingnan na natin yung lighter part. Yung, ang Catholic Church has the power to authority to bind and loose. Una yung binigay doon kay San Pedro, doon sa Matthew 16:13 to 18, di ba? Sinabi doon ng Panginoon na whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will lose here on earth shall be loosed in heaven. So, dapat maintindihan natin yung word na whatever. Ganun kabigat yun, mga kapatid. And then, dito inuulit ng Panginoon sa simbahan na kung ano yung pahintulutan ng simbahan ay papahintulutan sa langit. Ano mang ipagbawal ng simbahan dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. That is why sometimes, mga kapatid, there are sometimes na may mga tao that questions, halimbawa, ang abortion per se, halimbawa, abortion. Yung word na abortion ay wala naman talaga literal sa Bible. Hindi ko lang alam kung mayroong salitang abortion. Malaka hindi ko lang napansin. Pakisabihin nyo lang ako, I am willing to Pero, since na, though it is not verbatim or literal na mayroong word na ganon, but the church prohibits it to have an abortion, so therefore it is bound in heaven. Kaya nga that is why, kapag may mga bagay sa tingin mo na parang, grabe naman itong Catholic Church, parang mga unbiblical itong mga teachings nila. Hindi mo na naintindihan itong passage na ito, Matthew 18:18, then yung Matthew 16:13 to 18, na kung ano man ay pahintulot ng simbahan dito sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. At ano man ay pagbawal dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Try to imagine that authority given to the church. Mga kapatid. Yan. And verse 19. Sa verse 19, itong verse naman na ito is, maganda ito ginagamit. Usually ito yung ginagamit ko sa prayer intercession. Actually sa mga intercessors, yung sa mga sa mga intercessors, sa mga gawain sa simbahan, ito yung ginagamit namin na kiniklaim namin na verse. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. So yan, mga kapatid, na kung isa o dalawa na nagkakatipon, isa o dalawa na nagsasang-ayon sa panalangin sa mga bagay na dapat nila ipanalangin sa Panginoon, ay pagkakaloob ito ng Panginoon. So, ito yung ginagamit namin na verse. Na ginagamit ko na verse usually. Lord, you promise that you say that if there are two or three agree on earth about anything which we are about to pray, it shall be granted to us. Ayun yung ginagamit namin na verse. So, yung sinasabi ng pero of course, sa ating pananalangin, dapat andun pa rin yung mananaig palagi, yung sinasabi ng Panginoon na, not our will, but still your will be done. Yun palagi sa prayer natin. Hindi pwede na, kung manalangin tayo, ay ito, pangako to ni Lord, pagkaisahan natin. Mga kapatid, pagkaisahan natin kasi nangako si Lord. Pero bilang tanda ng kawabaang loob sa Panginoon, that yet Lord, we still acknowledge your will. Your will be done, not ours. So tanda pa rin ang kababaang loob yun sa Panginoon. Sapagkat ang sabi pa nga dito, ito rin to. Ito rin yung kiniklaim namin sa prayer. Sa prayer intercession, sa gathering, lalo na kung nagkakatipon kayo na pinag-uusapan ng Panginoon. Sabi niya, ang pangako niya, for where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, nasa piling natin ang Panginoon. For where two or three. Kung titingnan natin, ang Panginoon ang nagsasalita dito. So, ibig sabihin, He is referring to Himself na kung may nag-uusap
may nag-uusap patungkol sa kanya, naroon siya sa ating kalagitnaan. Di ba? Try to imagine. So, ibig sabihin, andun yung omnipresence ni Lord. So, ibig sabihin, taglay-taglay ng Panginoon yung karakteristik ng Diyos na omnipresence. Omnipresence siya. Kasi di ba sinabi kahit dun sa ito, support din to sa Matthew 18:20, di ba? Sinasabi niya doon, I will be with you till the end of time. Ako'y laging sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. And then dito sa Matthew 18:20, if there are 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, yung omnipresent na karakter. So therefore, we cannot deny that Jesus is God. Jesus is Lord. Jesus is Adonai. Not only Adonai, but Adonai. Jesus is Adonai. Jesus is Adonai and also Adonai. See? Pag sinabing Adonai, human, she is just a human master. At the same time, kung Adonai, God. It refers to God. So, biruin mo kung nag-uusap tayo patungkol sa Panginoon, He is in our midst. Ibig sabihin, andun yung omnipresence. So, ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon na totoo yung sinasabi ni San Pablo sa Colossians chapter 2, verse 9. Ang sabi dito mga kapatid? Ano sabi sa Colossians chapter 2, verse 9 sa Tagalog? Okay, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi dito, linaw. Sabi niya, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Ayan. Malinaw na mga kapatid, Ayun. Then, dun sa Hebrews chapter 1 verse 3 na related din dito sa Colossians chapter 1 Colossians chapter 2 verse 9. Hebrews 1:3, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi din na, Lord, thank you for this day. Thank you for all the blessings, good health, and longer life for my family. Amen. God bless you. Now, dito sa Hebrews chapter 1 verse 3, sabi dito, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, yan, take note, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So you see, dito pa lang sa Hebrews 1:3, sabi niya, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Doon sa Colossians chapter 2, verse 9, sabi niya, ang buong kalikasan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. So you see, how can the Lord be in our midst kung He is not God, He is not omnipresent? That is one of the characteristic ni Lord, omniscient, all-knowing. Di ba, na-discuss natin last other day, yung pagiging all-knowing ng Panginoon. Yung all-knowing niya, na-discuss natin kahapon doon sa gospel. Nabiriin mo yung pinag-uusapan about sa tax. Sinabi niya kay San Pedro, sige, pumunta ka doon sa ilog, sa dagat. Mamingwit ka, ang unang isda na makukuha mo ay may barya sa kanyang bibig, kunin mo at ibayad mo yun para sa ating dalawa. Paano nakita ni Lord yung isda doon? Paano niyo nalaman na may isda doon na may coin sa bibig? So, nung last other day, sinasabi ng Panginoon, last other day gospel, na last other day gospel, yung nung Lunes, na yung sinasabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, andun yung kanyang pagiging omniscient. Na-discuss natin yun kahapon. And then here, dito sa verse 20, ipinapakita na naman niya na He is omnipresent. He is in every places. He can be in every places.
So kung tao lang ang Panginoon, how can He do that? Diba? So mga kapatid, and then, sabi dito yung sinasabi sa Matthew 18:20, For where two or three gather together in my name, there am I in the midst of them. Kasi there am I in the midst of them. Ang Panginoong Kristo ang nagsasalita dito. Hindi niya sinabi, there, if two or three gather together in God's name, in my Father's name, there the Father is in the midst of them. Hindi niya man sinabing ganun, kundi sabi niya, there am I in the midst of them. Ibig sabihin, kiniklaim ng Panginoong Kristo na kung saan ang dalawa o tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, andun siya sa kanilang kalagitnaan. So ito rin yung isa sa mga gumagana sa mga prayer intercessors, yung mga mahihilig sa prayer intercessions. Yung dalawang verse na ito yung claiming verse dapat natin. Lord, we claim as we gather together, we agree on this following prayer request, Lord. We are lifting this to you, though we still submit to your will, Panginoon. But we are lifting this prayer request to you, O God. And we claim that as we gather together in your name, we know and believe that you are here in the midst of us. Then, kung kiniklaim natin yon, so therefore, why afraid? Lalo na kung wala pang mga pari, may naposes halimbawa, no? Ito yung magagandang i-claim, mga kapatid, na verse. Kasi lalo na kapag may naposes, wala namang pari, walang exorcist, anong gagawin nyo? Yan, ito panghawakan natin na verse, for where two or three gather together in my name, there am I in the midst of them. Dapat memorize natin to. Lord, we are afraid, yet we believe in your promise in Matthew chapter 18, verse 20, that if two or three gather together in your name, there you are in our midst, Lord God. There you are there in our midst, as you promised, Lord. So, then after that, why we will be afraid? Because you are with us. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Di ba, mga kapatid? So, yun nga rin. So, yan siguro yung natin, mga kapatid. Yan yung point of reflection natin. Kung magkasala sa ating kapatid, kausapin, then ayaw pa rin makakausapin, then may witnesses, then dalhin sa simbahan. Makapag-settle sa simbahan, hindi yung magbaranggayan ka agad. Pareho kayong manggagawa, pareho kayong naglilingkod sa isang simbahan, tapos magbabaranggayan kayo, di ba nakakahiya? So kung ayaw niyo makinig sa pare, saka mo lang siya later na, kung hindi pa rin makinig, yun nga. Tuturing siya na parang hintil. Pero ibig sabihin, pag sinagibang hintil or tax collector, they are still beloved. They are still beloved. Or hindi natin sila kamuyan. Dapat kasama pa rin sila doon sa mga taong iibigin natin. Kasi yun yung utos ng Panginoon, to love our neighbor. And then, dito nga sa verse 19, na panghahawakan natin na kung dalawa o tatlo nagkatipon sa pangalan ng Panginoon ay naroon siya sa ating kalagitnaan. And then yung verse 18 pala, dapat kinikilala natin yung authority ng simbahan to bind and loose. And then dito, sa verse 19, yung agreement in prayer, yung pagkaisahan natin sa panalangin. And then verse 20, na kilalanin natin na ang Diyos ay kasama natin. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Thank you sa lahat ng sumabaybay at sa nag-share. Si Mark, andyan pa ba si Mark? Mark, are you still there? So si Mark kanina daw, bakit daw mga pari? Matagal, Mark, natagal na namin yan. Si Mark ba yun? Matagal na po yung nasagot yan. Bakit hindi nag-aasawa mga pari? Ang sagot po niya is nandun sa Matthew chapter 19 verse 12, mga Mark, no? Andun sa Matthew chapter 19 verse 12. Nung sabi doon sa Matthew chapter 19, bakit hindi
nag-aasawa mga pare. Ito yung rason dito sa Matthew chapter 19 verse 12. Yung ginagamit ng ibang sekta doon sa 1 Timothy 4:1-3, iba ang konteksto nun. Pero ito, primarily, ito tingnan mo, very clear na mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi. Sabi dito sa Matthew 19 verse 12, Mark, sabi niya, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, take note, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang karugtong Mark, sabi niya, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. So, may mga pumapasok sa seminaryo, kung hindi nila kayang tanggapin ang simulaing ito, hindi na sila makakarating sa pagiging ordained na deacon. Ang deacon, preparatory na yun, mga 6 months after is pwede nang ordain na pare. So kung hindi nila matanggap ang simulaing ito, pagkatapos nila ng seminary, yung minor seminary or major seminary, alam mo, nakatapos na sila ng college sa seminary. Then, magkaroon sila ng postulancy sa mga religious, no? May postulancy, may novitiate, then may brother, magiging brother sila na congregation, then magiging deacon, then pare. So, kung hindi nila tanggap yung simulaing ito, after nila sa graduate sa pare, hindi na po sila nagpapatuloy. If they think they are not being called by the Lord na sa pagiging pare. Yung iba naman siguro, kaya pumapasok sa seminaryo kasi mura yung may nagsusupport sa college nila. Kaya mayroong mga nagsusupport sa seminary kapag major seminary na. Mo, nagto-theology ka na, nagpipilosofi ka na, may mga nagsusupport. Pero kapag minor seminary pa lang, hindi sila nagsusupport kasi haba pa, ang layo pa ng lalakbayin. Baka masayang lang yung kanilang support, hindi naman pala magpapare. So, ganun Mark kung bakit there are ang mga pari ay hindi nag-asawa. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12. And then, kung babasahin mo rin yun sa 1 Corinthians chapter 7, makikita natin doon na even Saint Paul ay hinihimok niya sa mga kalalakihan na kung ako sa inyo, katulad ko na walang asawa. So yun yung quality Saint Paul, na even Saint Paul ay walang asawa. Even ang ating Panginoon Kristo is a celibate. Di ba? So, kung kaya mo raw tanggapin yung simulain na yun, then tanggapin mo. If not, then huwag kang pumasok sa seminaryo. Di ba? So, ano talaga yun kung kung talagang tinawagan ng Panginoon as a celibate, talagang matatagalan mo, makakayanan mo yung mga formation until sa makarating ka sa pagiging diakono, deacon, ordinahan ka as deacon. Then, ang iba nga dyan, after the ordination, bago maordinahan ng deacon, may tinatawag silang regency period. Bago sila magpa-ordain sa deacon, nagkakaroon ng regency period. Ibig sabihin, pwede na 1 o 2 taon. Regency period, lalabas mo na sila. Magliliwaliw, magdi-discern. Then, kung talagang tinawag sila ng Panginoon in priesthood, saka sila babalik para ordinahan as deacon. Yan. Then, after 6 months, deacon, pwede na siyang ordinahan bilang pare. So, ganun katagal yung proseso ng religious vocation ng mga pare sa amin. Kasi religious dito sa amin yung mahawak for servants of the divine providence. So, alam namin at kilala namin yung mga seminarians dati na lumabas sa seminary kasi they think that they were not called to it na magiging pare. So, hindi nila tanggap yung simulain. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12. Iba naman yung konteksto ng 1 Timothy chapter 4 verse 1-3. May context.
Yan mga kapatid. Okay? So maybe that is by now. Maraming salamat po sa mga sumubaybay, sa mga nanood, at sa nag-share. May dalawang nag-share. At sa mga nag-comment. So shalom. May God bless us all. May God keep us safe and sound. Allow me to pray this prayer again. Magandang prayer to mga kapatid. Prayer for protection against curses, harm, and accidents. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we ask thee to protect us, our family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, we ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of his cross to be dealt with as he will. Then, Lord, I ask thee to send thy holy angels to guard and protect all of us. In Jesus' name, amen. So, shalom. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. May God bless us all mga kapatid. Now, signing out. Thank you.